Magandang araw mga boss, tinulak ko itong sasakyan ni customer pero hindi siya umatras. Naka-neutral yan, tapos naka-release naman yung handbrake. Naayon nga kay customer, tinanggal niya na itong gulong dito sa likod para tanggalin niya yung brake drum pero hindi niya rin mahugot. Tinanong ko nga siya kung na-stuck ba itong sasakyan niya. Sabi niya nga, 2 linggo niya raw hindi nagamit itong sasakyan. Kung makikita nyo, nakaangat na yung gulong yan mga boss at iniikot ko yan pero hindi ko siya mapili. Dalawa yung problemang pumasok sa isip ko dito mga boss kaya ito nagkaganito. Pwedeng sa axle bearing nag-stack up siya o kaya mismong itong preno ni customer ang nag-stack up. Kasi nag-release na ako ng fluid dito sa brake master, pati dito sa bleeder niya nag-release na rin ako ng fluid. Ganun pa rin, stack up pa rin siya. Naayon nga kay customer, nag-bleed na rin siya pero talagang hindi niya daw matanggal itong brake drum. Kaya gumamit ako dyan ng 2 bolt na number 12 mga boss. Ayan na yung gagamitin kong pang pull out dito sa brake drum. Ilalagay mo lang naman yung 2 bolt na number 12. Tsaka mo ngayon hihigpitan yung 1 bolt. Pag humigpit na siya mga boss, lipat ka naman dito sa 1 pang bolt na nilagay mo kasi 2 nga yan eh. Bali nga ang gagawin mo, pag sasalit-salitan mo silang 2, kapag humigpit na yung isa, lipat ka naman dito sa kabilang bolt. Yan naman yung hihigpitan mo hanggang sa itong brake drum, bumitaw siya sa pagkakadikit dito sa brake shoe. Yan na mga boss, kung makikita nyo itong brake drum, umangat na siya at malambot ko nang naiikot itong 2 bolt na inilagay kong pangtulak dito sa brake drum. Senyales na yan mga boss na pwede nyo nang hugutin ng kamay nyo itong brake drum. O diba, natanggal ko na itong brake drum. Dahil natanggal ko na itong brake drum, kung makikita nyo, ito palang brake shoe mga boss. Ayan o, nakita nyo, kumapit siya dito sa brake drum. Kaya pala kahit nag-release na ako ng fluid, hindi talaga siya bibitaw dahil nga yung brake shoe mismo ang dumikit dito sa brake drum. Sabi ko nga kay customer, maaring napadaan ka sa baha bago mo na iparking itong sasakyan mo. Kasi itong 2 preno niya sa likuran, parehas ganyan, nag-stack up siya. Kumapit yung brake shoe niya dito sa brake drum. Actually mga boss, ilang beses rin ako naka-encounter ng ganitong problema eh. Yung napapadaan sa baha, tapos ipaparking mo yan, tsaka mo ngayon siya i-handbrake at hindi mo gagamitin ng ilang linggo. Tapos yung klase ng brake shoe mo hindi maganda. Nako, hindi bibitaw yan sa brake drum. May ganong klase ng brake shoe mga boss. Kaya nga sabi ko kay customer, kahit makapal pa itong brake shoe niya, pinapalitan ko yan. 3 na yung video kung ganyan mga boss eh, na pag ganyang klase yung brake shoe nila, pinapapalitan ko talaga. Isa pang sakit ng brake shoe na yan mga boss, pag nagpreno ka, grrrr, maingay siya. Tapos pag nag-release ka ng handbrake, ang tagal niyang bumitaw. Tingnan nyo itong brake adjuster niya mga boss. Hindi naman siya stack up, maluwag siya. O, di wala dyan ang problema. Tanggalin ko na itong handbrake cable niya mga boss dito sa parking lever. Gagamit ka lang naman dyan ng plier. Itulak mo yung spring dito sa kable para matanggal mo yan dito sa parking lever ng brake shoe mo. Dahil nga sa papalitan ko itong brake shoe mga boss, gagamit ako dyan ng flat screw. Tatanggalin ko itong C-clip niya dito sa parking lever para ma-disconnect ko itong brake shoe. Gamit nga itong flat screw mga boss, itulak nyo lang yung C-clip niyan paatras. Para pag natanggal yan, maghihiwalay na itong parking lever pati itong brake shoe. Pag okay na, dito naman ako sa backplate mga boss, gagamit ako ng brake cleaner, isprayan ko yan para kung may malagkit na kumapit dyan or langis-langis, matanggal siya. Importante kasi mga boss na dapat malinis yan bago mo ilagay yung bagong brake shoe. Isa pa sa napansin ko dito mga boss, itong mga stud niya. Kailan lang daw yan napalitan pero maluluwag siya. Tingnan nyo, 1 palo ko lang bitaw agad. Ang problema kasi nito mga boss, syempre itong sasakyan dahil sa conversion yan at hindi naman natin alam kung gaano nakatagal yung pyesa na yan. Kaya nung makita ko nga yung spline nitong axle shaft niya, yung kinakabitan nitong stud, pudpud na rin siya mga boss, hindi nakakapit ng maayos itong stud. Kaya ang gagawin ko dyan, tatanggalin ko itong axle shaft. Sa pagtanggal naman itong axle shaft mga boss, kung ganitong klaseng sasakyan na meron kayo, meron lang naman yan 4 na nut na number 12. Pwede kayong gumamit ng box wrench na number 12 para matanggal nyo yung 4 na nut nyan. At pag natanggal nyo na yung 4 na nut mga boss, dahil wala akong puller, baligtarin nyo lang yung brake drum. Ayan ang gamitin yung pang pull out dito sa axle shaft mo. Kahit 2 nut lang ilagay mo dyan, okay na yan mga boss. Importante na mabunot mo itong axle shaft. Pero bago yun, dahil nga sa pagbinunot mo pala itong axle shaft kasama itong backplate, kailangan tanggalin mo itong fitting niya or yung fluid line na nakakabit dito sa wheel cylinder. Gagamit ka lang naman dyan mga boss ng open wrench na number 10 para matanggal mo itong fluid line dito sa wheel cylinder mo.
Pag natanggal mo na itong fluid line, gamit ka ng ball hammer, paluin mo itong brake drum para lumabas itong axle shop. O, di ba, bumitaw na siya. Sabi ko kay customer, para hindi na siya masyadong magastusan, total may damage na rin itong axle shop niya, ipa-welding niya na lang itong stud, paispatan niya. Ganun ang pinagawa ko sa kanya mga boss, para wala na masyadong gastusan pa. Tapos itong brake drum naman, niliha ko yan mga boss para yung kumapit na brake shoe dyan matanggal ko. Siyempre naman kasama na dun yung kumapit na kalawang, tsaka ako ngayon inispray niya ng brake cleaner at pinunasan. Pag malinis na yan mga boss, dito naman ako sa differential niya, yung pagkakabitan ko ng axle shop. Pinahiran ko yan ng Belimoid gasket para walang sigaw pag inilapat ko yung axle shop ni customer. Pag okay na, pwede ko na ngayon ilagay itong axle shop ni customer. Gaya nga ng naisuggest ko kay customer, pinaispatan niya na lang itong mga stud niya dito sa axle shop. Ayun na lang kasi yung pinaka the best way para sa akin, para hindi na siya mapagastos ng malaki. Sa paglagay naman ng axle shop mga boss, ishoot nyo lang itong ehe niya dito sa loob ng differential. Pag naipasok nyo na siya, tsaka nyo ngayon paluin ang ball hammer nyo, pero alalay lang na pag lumapat na itong axle shop mo, pwede mo na ngayon ilagay yung 4 na lockwasser niyan. Tapos yung mga nut niya, pag inilagay mo yan dito sa bolt niya, kamayin mo muna para sigurado ka na ipakapit mo yan sa thread niya ng maayos. Nang sa ganun, hindi ka maka-loose thread. Para kung ang gamit mo impact wrench, hindi ka kakabakaba na pwedeng malose thread yung pagkakagawa mo. Alam nyo mga boss, sa kasaysaya kasi ng paggawa ko ng sasakyan, ayan ang pinakaayaw ko sa lahat, yung nakaka-loose thread. Kasi mga boss, para sa akin, malaking abala yan. Kaya, iyan ang pag-ingatan nyo na huwag kayong maka-loose thread. At sa paghigpit naman, pag impact wrench ang gamit nyo, i-manual check up nyo pa rin para sure. Siya nga pala mga boss, kasama nga pala sa tinanggal ko itong handbrake cable niya. Ayan mga boss, oh, dito sa backplate. Meron lang naman akong tinanggal dyan na 2 bolt na number 8. Sa pagbalik naman mga boss, pag na-shoot mo na itong handbrake cable mo dito sa backplate niya, ilagay mo lang yung 2 bolt na number 8, tapos gamitan mo na ulit siya ng box wrench mo na number 8 para ma-final mo na ngayon yung higpit. O diba, ganun lang naman kadali. At ito na mga boss, yung bagong bili ni customer na brake shoe. Kung mapapansin nyo, Pino yan, oh, diba, magandang klase siya. Yung isa mga boss kasi, magaspang ang ano nun, ang lining niya. Dito naman sa brake shoe mga boss, kung makikita nyo, inilagay ko na itong C-clip niya dahil nailagay ko na nga itong parking lever niya. Ayan mga boss, nailak ko na siya. Tapos, pwede mo na ngayon ilagay itong parking lever mo dito sa cable ng handbrake mo. I-atras mo lang yung spring yan mga boss. Tapos i-shoot mo lang dito sa butas ng parking lever mo itong cable. Tsaka mo ngayon ipatagilid, maglalak na yan. O, diba? Ganun lang siya kasimple. Oh. Alam niyo naman yung mga tinuturo ko dito sa mga video mga boss. Halos lahat yan, kayang-kaya nyo. Basic na basic lang yan eh. Tapos dito naman sa brake shoe, kung makikita nyo, inilagay ko na itong hold down pin niya. Ayan mga boss, tapos isunod mo dyan yung hold on spring, tsaka mo ngayon ilagay itong hold on cap, tapos gamit ka ng plier, ipitin mo itong hold on cap niya, tsaka mo ngayon siya idiin, sabay pihitin mo siya ng pakaliwa or pakanan para mag-lock siya dito sa hold on pin. O diba, okay na? Ayan kasi yung iipit dito sa brake shoe mga boss. Tapos dito naman tayo sa brake adjuster. Linisan nyo pa rin yan, at kung kailangan yung i-pre-up, kung i-stack up, gawin nyo. Pero ito naman kasi hindi siya i-stack up mga boss eh, kaya ang gagawin ko lang dyan, kung makikita nyo, binunot ko itong brake adjuster niya dito sa housing. Tapos nilinis ko yan. After ko mapunasan, pinahiran ko yan ng grasa. Pati itong loob ng housing ng adjuster, nilagyan ko ng grasa yan mga boss. Tapos ito yung pinaka-adjuster niya mga boss, yung pinaka-ipin niya, ayan mga boss. Pre-up ko pa rin siya para matanggal yung kumapit na kalawang. Tapos ibinalik ko siya sa dati niyang adjustment. At pag okay na, pwede ko na ngayon i-position itong brake adjuster dito sa brake shoe mga boss. Pag naipasok nyo na itong brake adjuster dito sa guide niya, ito naman brake shoe na isa, ikabit nyo na rin, pero isabay nyo itong return spring niya. Tsaka nyo ngayon ikalawik yan dito sa isa pang brake shoe. Tsaka nyo ngayon itukod itong brake shoe dito sa piston ng wheel cylinder mo, at isentro mo itong brake adjuster mo dito sa guide niya. At dito naman sa baba ng brake shoe mo, itong return spring, ikalawit mo na rin yan dito sa magkabila ang brake shoe mo. Tapos gumamit ka ng screwdriver, itulak mo itong brake shoe mo para ma-shoot mo siya dito sa anchor niya. Ma-guide mo siya, ibig kong sabihin. Pati yung spring, iayos mo na rin. O, di ba? Pag okay na, ilagay mo na itong hold on pin. I-shoot mo yan dito sa backplate. Tapos yung hold on spring at hold on cap. Gumamit ka ulit ng plier, ipiti mo itong hold on cap. Tsaka mo ngayon siya idiin at pihitin pa kanan nang sa ganun mag-lock siya dito sa hold on pin. O, di ba? Okay na.
Dahil nga sa hindi ko na binago yung adjuster niya mga boss, ibinalik ko na siya sa dati niyang adjustment. Syempre naman, para maobserbahan ko pa rin, ilagay ko na itong brake drum mga boss. Pag lumapat na yan, pihitin ko yan. Dapat hindi siya masyadong mahigpit. At dahil sa okay naman yung adjustment niya mga boss, ilagay ko na itong gulong para matesting na ito ni customer. Before kasi mga boss, kahit na nilagay niya sa Primera o kaya sa reverse, talagang nakapako itong sasakyan niya, ayaw gumalaw. Kaya pwede ko nang ipatesting itong sasakyan ni customer kung uusad na. Nakita niyo mga boss, okay na, umuusad na itong sasakyan niya. May atras abante na, hindi katulad kanina nakapako talaga kahit gasan ni customer, ayaw talaga umandar. Muli, maraming salamat sa panonood. Sana wag niyo naman kalimutang mag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat.